Narinig mo na ba yung brand na Tecno? Well, kung taga-Africa ka or nakatira ka doon, there's a chance na narinig mo na siya kasi according to their website and according to Wikipedia, isa sila sa top 3 brands in Africa. And right now, we have with us the Tecno Camon 16. Sa Philippines, naririnig-rinig ko na siya before pero masabi natin na ngayon lang siya medyo sumisikat, and so I'm very curious kung ano yung mga offer nitong Tecno Camon 16. May mga na-review na rin tayong phones galing kay Tecno before, at isa doon yung talagang tumatak sa isip ko is the Pouvoir 4. At alam niyo bakit? Kasi it had this really big screen. Isa siya sa mga pinakamalaking phones na na-review ko. Kumbaga, phablet size siya, 7 inches yung screen. At itong si Camon 16, meron siyang 6.8-inch screen. At ito siya, guys. Pak! Ayan! Ito ang Tecno Camon 16. We have the black Camon 16. Hindi ko alam yung exact name ng color niya, pero ito siya. Dark colored siya. At kung mapapansin nyo, yung likod niya ay medyo glossy. Okay, it's made of plastic. Matunog-tunog. Solid naman yung pagkakakonstruct niya. Hindi siya parang madaling masira. At ang very distinctive look dito sa Camon 16 is this camera module right here. This is the 648MP quad camera module. At ang isa pang napakagandang feature dito sa Tecno Camon 16 na napansin ko ay ito. Papakita ko sa inyo. 1, 2, 2.5, 3, pa! Ayan! Yan. Kita nyo? Saka nakita ng phone na ganito yung display, guys. Usually, di ba, pag sinabi mong entry level, anong may isip mong klase ng display meron siya? Yung may notch na either yung pa-curve, ganyan, or yung medyo pa-square. Yan yung uso na notch nung mga 2020. So ngayon, 2021, bagong taon, meron tayong entry-level phone at napakaganda ng display niya. 720p lang siya, pero okay lang kasi tingin ko para dun sa market ng phone na to, hindi nila masyadong papansinin. Hindi sila yung maselan na kailangan HD yung screen. By the way, may kasamang free jelly case itong phone na to. Ito siya. Okay, may cover yung USB port at yung 3.5mm audio port niya. By the way, yung USB nito is a micro USB port. At syempre, may kasama siyang cable. And meron din siyang headset. Okay? Bongga, di ba? Wala na masyadong nagbibigay ng libreng headset ngayon. Although, hindi naman siya yung mamahalin na headset. At least, meron. Meron din siyang kasamang power supply unit. Ang napansin ko lang dito, yung power supply unit niya, ang maximum na output niya is nasa 10 watts lang. Pero sabi dito sa box, it supports up to 18 watts flash charge. So, kung meron kang existing na fast charger sa bahay, yun na lang ang gamitin mo. Or pwede ka naman bumili online, mura lang siya, hindi naman siya ganun kamahal. So, basahin lang natin yung ibang features niya. Meron siyang 48MP Ultra Quad Camera. Meron siyang Ultra Night Portrait. Meron din siyang Super Video Mode. And of course, like I said earlier, it's powered by the Helio G70 processor. 6.8-inch dot-in display. Isa sa pinakamalaking displays na nahawakan ko this year. And by the way, medyo mabigat siya at medyo makapal. So kung gusto mo ng manipis at maliit na phone, hindi ito yung phone para sa'yo. Pero kung gusto mo naman ng malaking display, ang naiisip ko dito ay yung parents ko, si mama, na medyo nahirapan ng magbasa dahil sa katandaan. Perfect ito para sa kanya. At hindi ko kayo ini-etchos, guys. Tingin ko magugustuhan niya yung malaking screen. Pagdating naman sa performance, pag ginagamit ko siya, pag nagsaswipe ako, nagpapalit ako ng tabs, nagpapalit ako ng app, nagbubukas ako ng YouTube para manood ng streaming video or ng Netflix. Well, para sa akin, mabilis siya. Okay? Hindi siya super bilis na kagaya ng mararamdaman mo sa isang phone na merong high refresh rate display. Kasi yung display nito is only 60 Hz. Maganda sana kung mas mabilis, no? Like 90 Hz. Pero okay na lang din, at least malaki yung screen.
And yung speaker naman niya, sakto lang siya. Hindi naman siya ganun ka bongga, hindi siya ganun kalakasan. Play natin para may idea kayo ha. This is 1,000 gals at 21,500. Priced at 7,000 pesos. Hello mga kapatid! So Ate Angel is back. So I'm here. We're going to feature a different gadget this time. So before, puro smartphones lang yung mga nire-review ko. Pero opportunity to review So isa lang yung loudspeaker nito sa baba, which means pag manonood ka, kailangan medyo may gap dun sa fingers mo or else baka matakpan mo siya or gamitin mo na lang yung headset. By the way, this phone runs on Android 10 with HiOS version 7.0. Isa sa mga napansin ko dito sa OS na to, konting po na lang naman is medyo marami siyang ads. Pero sa pagkakaalala ko, I'm like 80-90% sure pwede mo siyang i-disable. So yun lang, baka lang kasi merong magreklamo at may magtanong, Kuya, bakit ang daming ads? Bakit ganito? Normal lang ba yun? Nakakabagal ba siya? Pwede mo siyang i-disable. Pumunta naman tayo ngayon sa gaming. So the MediaTek Helio G series is supposed to be the gaming line of chipset ni MediaTek. And the Helio G70, para sa mga di nakakaalam, nasa mga pang-apat siya. No? There's the Helio G90, G85, G80, and then G70. Which means may palag siya pagdating sa games. Na-try kong maglaro ng games dito, yung mga usual na pinagtetest ko like Marvel Super War, Mobile Legends, League of Legends Wild Rift, and Genshin Impact. Pagdating sa MOBA games, sakto naman siya, may palag siya, depende na lang dun sa settings. You may need to lower down your graphic settings, mga medium, okay na siya kung gusto mo mag 60 FPS. Kasi otherwise, medyo magcha-choppy siya kasi hindi siya consistent na 60 FPS pag naka-high yung settings ng game mo. Yung Genshin Impact naman, kalimutan mo na, huwag ka na mag-Genshin dito sa phone na to, hindi niya kakayanin unless okay lang sa'yo maglaro ng mga 15 to 20 FPS at the lowest setting ng Genshin. Finally, eto na, yung camera. It has a 48MP main sensor, meron din siyang ultra-wide at meron din siyang macro sensor. Tapos yung huli is a depth sensor. Tapos yung front-facing camera naman niya is a 16MP sensor. So based sa mga photos na nakuha ko, maganda naman siya, medyo blurry lang siya pagdating sa madidilim na lugar. At yung napansin ko, medyo nakiklip yung white, meaning yung exposure niya medyo mataas, no? At medyo nawawalan ng detail pagdating sa mga very bright areas. Pagdating naman dun sa front-facing camera niya, okay naman din. Pwede siya pang streaming, pwede siya pang video call. Magpo-post ako ng sample video gamit yung front-facing camera at yung back camera nitong Tecno Camon 16. Ililink ko siya down below. So panoorin nyo na lang and let me know what you guys think. Based on this, on the printout dun sa taas, yung highest na nakalagay dito is 200 degrees. I hope that's not the highest. Order natin para kay Sunny. What is that? Huh? So para kanino ba yung Tecno Camon 16? Like I said earlier, nung una kong nakita ito, una kong impression, wow, napakalaking screen, perfect ito para kay mama, hindi ko kayo ini-etchos, hindi po ako endorser ni Tecno ha, so hindi ako binayaran ni Tecno para sabihin to, pero kung bibigyan ko ng phone yung mama ko na nasa 70 plus na, isa ito sa mga unang may isip ko dahil nga sa size ng screen. Kung pwede nga, bigyan ko na lang siya ng tablet, pero baka hindi niya madala kasi knowing her, kailangan kaya niyang dalhin sa bag yung phone. Pag lumalabas siya, may dala siyang maliit na parang pouch at hindi magkakasya ang isang tablet doon. Pero ito, kakasya naman siya kahit na medyo malaki-laki siya at medyo mabigat. So guys, kung may questions nga pala kayo about the Tecno Camon 16, leave them in the comment section. Pa-like naman at pa-subscribe kasi, well, gusto natin medyo dumami yung subscribers natin. Konting tulong na lang din sa channel. And with that,
This is Kuya Den saying hello, thank you, and goodbye. See you in the next video. Bye-bye.